Anak, sigurado ka na ba talaga riyan? Tanong ni Aling Lorna habang inilalagay ang baon sa maleta ni Elijah. Bababakas sa kanyang mukha ang kaba at lungkot. Sa loob ng kanilang simpleng tahanan sa Nueva Ecija, naroon ang katahimikang mabigat sa dibdib. "Opo, Nay," tugon ni Elijah habang tinatalian ang zipper ng kanyang maleta. "Kailangan ko pong gawin to para sa kinabukasan namin ni Angela." Napatingin si Aling Lorna sa litrato ni Angela na nasa ibabaw ng tokador. Naka-frame pa ito, nakangiti, at may nakasulat na, "Forever yours, E&A." Napabuntong hininga siya. Hindi ko naman sinasabing masama siyang babae, Elijah. Pero sana wag mong ibigay ang lahat-lahat sa kanya. Magtira ka rin para sa sarili mo. Ngunit hindi sumagot si Elijah. Sa isip niya, ay mahal na mahal niya si Angela, higit pa sa kanyang sarili. Mula pa noong high school pa lamang, ay magkasama na sila, at kahit pa maraming hindi boto sa kanilang relasyon, ay nanatili silang matatag, o yon ang akala niya. Habang nag-aayos, dumating si Angela. Love, Tawag nito habang bitbit ang isang plastik ng paborito niyang biko. Napangiti si Elijah. Agad na lumapit at niyakap ang kanyang nobya. "Salamat sa pagdaan mo. Akala ko hindi mo na ako makikita bago ako umalis." syempre hindi ko palalagpasin to, no? Sagot naman ni Angela habang inilalagay ang dala sa mesa. Alam mo bang wala pa rin tatalo sa biko ng nanay mo? Napangiti si Aling Lorna, pero hindi rin naiwasang mapansin ang pagkukunwarisang ngiti ni Angela. Nagtagal sila ng ilang minuto sa sala. Nagtatawanan, kwentuhan, at panakanakang yakap hanggang sa dumating ang oras ng pag-alis. Habang nasa terminal, mahigpit ang yakap ni Elijah at Angela. 3 taon lang, mahal. Mag-iipon ako at magpapagawa tayo ng sarili nating bahay. Tapos kasal na kaagad. Pangako, babalik akong may bitbit na magandang kinabukasan para sa atin. Wika ni Elijah na puno ng paninindigan ng boses. Maghihintay ako. Sabi ni Angela habang ito'y lumuluha. Mahal na mahal kita, Elijah. Walang makakapalit sa'yo dito sa puso ko. Sa uling sandali, humalik si Elijah sa noo ni Angela. Akala niya'y iyon na ang simula ng katuparan ng kanilang pangarap. Akala niya'y sapat na ang pagmamahal niya para suklian ang katapatan. Habang lumalayo ang bus, nakatanaw si Elijah mula sa bintana. Tuluyan ng nilamon ng layo ang iniwan niyang pag-ibig. Sa puso niya, bitbit niya ang tiwala, ang pangarap, at ang paniniwalang darating ang araw na sa altar sila magkikitang muli. Ngunit sa bawat paalam, may kasamang panganib na hindi lahat ng iniwan ay makapaghihintay. Ang sikat ng araw sa Saudi Arabia ay tila apoy na walang humpay sa pagliyab. Sa bawat patak ng pawis ni Elijah, kasabay ang pag-ikot ng oras na parabang hindi ito nauubos. Sa kanyang unang buwan bilang electrician sa isang construction, dama niya ang bigat at hindi lamang ng trabaho, kung hindi pati na rin ng pangungulila. "Hoy, Pinoy!" Sigaw ng Pakistani na foreman. "Faster! Mahina ka!" Hindi na siya sumagot pa dito. Tinanggap na lamang niya ang mga mura at yabang ng banyaga. Ang mahalaga sa kanya ay ang sahod. Para ito sa kanyang pag-iipon sa kasal nila at para kay Angela. Pag-uwi sa barracks, agad siyang naupo sa gilid ng kama. Binuksan ang cellphone at tinignan ang inbox. Walang bagong mensahe mula kay Angela. Mabilis siyang nag-type. "Love, kamusta ka na? Nakauwi ka na ba ngayon galing sa simbahan kanina? Miss na kita, mahal." Makalipas ang 1 oras, ay nag-reply si Angela. Okay lang kami. Pagod lang. May lakad ulit bukas. Ingat ka palagi, love, ha? I love you. Napangiti siya kahit papaano. Binalikan niya ang mga larawan nila sa gallery. Lalo na yung kuha noong sabay silang nagpunta sa falls sa bayan nila.
Nasa mukha ni Angela ang ngiting sinasamba niya. Tuwing sweldo, inuuna kaagad niya ang padala sa halip na mag-ipon ng para sa kanyang sarili. Halos lahat ng sahod ay pinapadala niya kina Angela. Pambili raw ng lupa, down payment sa wedding venue, at advance para sa gown at catering. Ang bawat patak ng kanyang pawis ay may katumbas na pangarap. Ngunit habang tumatagal, napapansin niyang tila nag-iiba ang tono ng nobya sa pamamagitan ng mga mensahe nito. Minsan, abot 5 oras bago makapag-reply. Kapag tumatawag siya, kadalasang hindi sinasagot. Lagi itong may dahilan. Nasa misa, may lakad, o kung hindi naman kaya ay natutulog. Isang gabi, habang nagpapahinga, ay napansin ng kabaraks niyang si Cesar na tahimik si Elijah. Parang Elijah, may problema ba? Tanong nito. Wala naman tol. Tugon niya. Namimiss ko lang talaga si Angela. Iba pa rin yung nasa tabi mo siya, hindi ba? Tumango si Cesar. Ingat lang pare ha. Mahirap yung masyadong tiwala. Dito sa abroad, tayo yung nagpapakahirap. Pero minsan sa Pilipinas, may iba nang nagpapangiti sa akala nating naghihintay sa atin. Napakunot ang noo ni Elijah. Ngunit agad rin niyang itinanggi sa sarili. Hindi si Angela yon. Kilala niya ito. Mahal na mahal siya ng kanyang nobya. Hindi nito magagawa sa kanya yon. Sa kabila ng pagod at init, isinara ni Elijah ang kanyang mata. Muling inalala ang pangako ni Angela sa terminal na siya ay babalik at siya ay maghihintay. Yun lang ang pinanghahawakan niya. Ngunit hindi niya alam, sa bawat araw na lumilipas, may mga sikreto ng unti-unting sumisingaw, mga lihim na handang guluhin ang tahimik niyang pag-asa. Anak, kamusta ka na riyan? Tanong ni Aling Lorna sa tawag. Gabi noon sa Pilipinas, ngunit tirik pa ang araw sa disyerto. Naririnig ni Elijah ang mahinang kuliglig sa kabilang linya. Tanda ng tahimik na gabi sa kanilang baryo. Eto nay, pagod po, pero ayos lang. Sweldo na rin sa susunod na linggo. Ipapadala ko kaagad kay Angela. Sagot niya habang nagpupunas ng pawis. Yun nga sana ang gusto kong pag-usapan natin, anak. Sabat ni Aling Lorna na tila nag-aalangan. Napakunot ang noo ni Elijah. Bakit po, Nay? May nangyari po ba? Anak, huwag ka sanang magagalit ha. Panimula ng ina. Pero may mga naririnig ako sa baryo na si Angela raw, madalas kasama ng isang lalaki. Balikbayan raw. Parang hindi na raw siya kagaya noon. Hindi ko naman pinapansin dahil baka chismis lang. Pero ilang beses ko na rin siyang napapansin na hindi na tumatambay sa bahay gaya ng dati, anak. Tumawa si Elijah. Pilit. Ay naku, Nay. Baka naman inaabot lang ng pagod si Angela. Madalas na ring abala sa wedding preparation yun. At saka, kung balikbayan man, baka kaibigan lang niya yun. Anak, ako yung una mong hindi pinaniwalaan nung sinabi kong hindi ko gaanong mapakaramdaman niyang si Angela. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Pero kung totoo ang sinasabi ng mga tao rito, baka naman anak, baka ginagamit ka lang niya. Hindi kaagad nakasagot si Elijah. Masakit sa kanya nang marinig ang mga hinala. Lalo pat si Angela lamang ang dahilan kung bakit siya naroon sa ibang bansa. Nakikipagsapalaran at kinakaya ang init, layo at lungkot. Nay, wag po kayong mag-alala. Kilala ko si Angela. Kung meron man siyang pinagdaraanan, pag-uwi ko, ayusin namin yun. Baka masyado lang po kayong nag-aalala. Buntong hininga ang sagot ni Aling Lorna. Sige anak, basta't magtira ka ng para sa sarili mo ha. Mahal na mahal kita. Ayoko lang na masaktan ka. Mahal ko rin po kayo, Nay. At salamat po. Pagkatapos ng tawag, hindi kaagad ibinaba ni Elijah ang cellphone. Tinitigan niya ang screen. Bukas pa rin ang huling message ni Angela. Sorry love, busy lang. Matutulog na ako ha. Ingat ka palagi. I love you. Para bang may malalim na hangin na dumaan sa puso niya. Simula na nga ba ito ng pagdududa? O sadyang pangungulit lang ng isang inang sobrang protektado sa anak? Muli niyang ibinalik sa isipan ang araw ng kanilang pamamaalam. Ang luha ni Angela,
ang yakap, ang pangako, at ang iba pa. Lahat ng iyon ay para sa kanya hindi peke. Hindi pwedeng pikein ang bagay na iyon. At iyon ang kanyang pinanghahawakan. Pero habang siya'y nakatitig sa malamig na kisame ng baraks, unti-unti nang sumisiksik ang alinlangan sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang katahimikan, may mumunting bulong ng katotohanang pilit niyang hindi pinapansin. Hindi pa man niya alam, ngunit ang pagdududang iyon ang magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng kanyang pangarap. Isang gabi, habang pauwi mula sa trabaho, halos hindi na makalakad si Elijah sa matinding pagod. Mabigat ang kanyang katawan, ngunit mas mabigat ang kanyang kalooban. Ilang araw na ring hindi nagre-reply si Angela sa mga mensahe niya at tila nagiging malamig na rin ang mga tawag. Pagkarating sa barracks, hinubad niya ang kanyang safety boots at agad na humiga. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumilipas, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bro, ayaw kong ikaw mismo ang madurog, pero kailangan mong malaman. Tingnan mo ang larawang ito. Kasunod ng mensahe ay isang larawan. Kinabahan si Elijah. Nanginginig ang daliri niya habang binubuksan ang attachment. Paglabas ng larawan, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sapagkat nakita niya si Angela, nakaputing bestida. Hawak kamay ang isang lalaking pamilyar sa kanya. Si Victor Ramirez, ang balikbayan na dating kapitbahay nila. Nakangiti ang dalawa habang nakatayo sa altar ng simbahan. Sa ilalim ng larawan, may maikling mensahe pa ang hindi kilalang sender. Kasalan yan, Elijah. Noong isang linggo yan. Pasensya na, pero totoo ang kutob ng nanay mo. Tulalang napaupo si Elijah. Hindi makagalaw. Hindi makapaniwala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang larawan. At umaasang edited lamang ito. Umaasang prank lang ito ng mga barkada. Ngunit masyado itong malinaw. Masyado itong totoo. Agad siyang nag-type ng mensahe kay Angela. Angela, ano to? Totoo ba to? Kasal mo? Sino si Victor sa buhay mo? Sagutin mo ako. Pero walang tugon. Tumawag siya. Isang beses, 2, 3, hanggang sa nagriring lamang ngunit hindi sinasagot. Sa sobrang pagkabigla, napasigaw siya sa kwarto. Bakit? Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Pilit pa rin niyang iniintindi. Baka may paliwanag dito. Baka mayroong dahilan. Nang marinig siya ng kabaraks niyang si Cesar, ay agad itong lumapit. Pare, ayos ka lang ba? Tanong nito habang nag-aalala. Hindi na napigilan pa ni Elijah ang kanyang pag-iyak. Pare ginamit lang pala ako. Yung kasal na pinapangarap ko, tinupad niya pala sa iba. At ang malala pa pare, gamit niya ang perang inipon ko. Napailing si Cesar. Tila hindi na rin nagulat. Minsan talaga, ang akala mong para sa'yo ay hindi talaga para sa'yo. Pero mas mabuti nang nalaman mo ngayon kaysa sa huli. Sumubsob si Elijah sa unan. Ang sakit ay parang hindi niya kayang takpan. Pinagpalit siya, niloko, at ang mas masaklap pa, ginamit ang lahat ng pinaghirapan niya para lamang ipanggastos sa kasal ng iba. Habang lumuluha, pilit niyang iniisip kung papaano bang babangon mula sa ganitong pagkadurog. Ngunit sa puso niya, may apoy na unti-unting nabubuhay. Hindi ng galit, kung hindi ng muling pagtayo. Ngunit hindi pa ngayon. Hindi pa para sa ngayon. Dahil ang tanging naiisip niya pa lamang ay kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi na nga nakapaghintay pa si Elijah. Kinabukasan matapos ang walang tulog na gabi, agad siyang nag-file ng emergency leave. Kahit kapos, kahit wala pa sa kalahati ng kontrata, pinili niyang umuwi. Pitpit ang damdaming basag at pusong sugatan. Ang tanging nasa isip niya ay ang makaharap si Angela, ang babaeng sinakripisyuhan niya ng lahat. Paglapag sa NAIA, malamig ang hangin ng Pilipinas, pero mas malamig ang pakiramdam niya.
Sa jeep habang pauwi, bawat tanawin ay tila nananadya. Mga pares na magkakahawak kamay, mga poster ng bagong kasal sa barangay, at ang kantang tumutugtog sa radyo. Pangako ko'y hindi magbabago. Mapakla siyang napangiti. Ang mga pangako pala ay marunong ring magsinungaling. Pagdating sa kanilang barangay, sinalubong siya kaagad ng kanyang ina. Elijah anak, Yakap kaagad ni Aling Lorna, ngunit daman nito ang bigat ng anak. alam ko anak, hindi madali. Pero mabuti na rin nalaman mo habang maaga pa. Hindi nagsalita si Elijah. Tumango lamang siya at tumuloy sa bahay. Tahimik siyang naupo sa lamesa. Tinitigan ang litrato ni Angela sa frame. Ngayon ay parang isang multo ng nakaraan. Pakalipas ang ilang oras, dumalaw si Isko, ang matalik niyang kaibigan. Tol, pati nito habang may hawak na bote ng malamig na soft drinks. Pasensya na, hindi ko kaagad nasabi. Ayoko sanang maniwala rin nung una. Elaborate, Isko. Gusto kong malaman ng lahat. Walang labis at walang kulang. Utos ni Elijah, habang malamig ang boses. Matagal na raw na nagkikita ng palihim sina Angela at Victor. Noong umalis ka pa lang, nakita na sila sa mall. Ang akala ng iba ay magpinsan lang. Pero habang tumatagal, ay lantaran na tol. Tapos ayun, isang linggo bago ka dumating, ikinasal na pala sila sa bayan sa kabilang probinsya. Sabi-sabi, yung lupa at kaun daw ay galing sa mga padala mo. Nanigas si Elijah. Ilang beses niyang kinumpirma ang mga ipinadalang pera. Lahat may resibo. Lahat ay para kay Angela. Ngayon alam na niya. Pati ang pinaghirapan niya ay ginamit para sa panloloko. Pero hindi pa yun tol. Alam mo ang mas masakit? Dagdag panis ko. Nakita ko si Angela kahapon. Sabi niya, pasensya ka na raw kung nasaktan ka. Pero wala siyang utang na loob sa'yo. Parang wala lang lahat ang ginawa mo. Dahan-dahang tumayo si Elijah. Hindi siya galit. Wala siyang sinigawan. Sa halip, tumungo siya sa bintana at tahimik na pinanood ang pagdilim ng langit. Hindi na ako babalik sa kanya. Dahil wala na akong babalikan. Wika niya. Pero hindi rin ako mananatiling ganito. Hindi ako magpapakain sa pagkatalo. Kung niloko ko, hindi ako magpapaloko habang buhay. Napatingin si Isko, bagyang namangha sa panibagong anyo ng kaibigan. Basag pero hindi durog. Sugatan pero muling nabubuo. May plano ka na ba? Tanong nito. Oo, sagot ni Elijah. Mahigpit ang tinig. Babangon ako, pero hindi para ipakita sa kanila kung anong nawala. Babangon ako para sa sarili ko. Makalipas ang ilang araw ng pananahimik at pag-iisip, tuluyan ang hinarap ni Elijah ang katotohanan. Hindi para magtanong, kung hindi para tapusin ang pahina ng isang maling kabanata. Linggo noon nang malaman niyang nasa simbahan si Angela, kasama ang mga magulang nito. Sa kabila ng kabang nararamdaman, naglakad siya papunta roon. Ang bitbit niya ay hindi galit, kung hindi ang bigat ng mga salitang kailangang mapakinggan. Pagdating niya sa labas ng simbahan, natanaw kaagad niya si Angela. Nakasuot ito ng simpleng puti. May hawak na rosaryo at nakangiti habang kausap ang ina. Gusto sana niyang umatras, pero huli na, sapagkat napansin na siya nito. Elijah? Bulong ni Angela. Kita ang pagkagulat sa muka. Tahimik siyang lumapit. Hindi siyang umiti. Walang yakap. Walang pagbati. Paningin lang na diretso sa mga mata nito. Gusto ko lang linawin. Wika ni Elijah. Hindi para habulin ka. Hindi para makipagbalikan. Gusto ko lang marinig galing sa'yo. Tahimik si Angela sa simula. Pero unti-unti ring nagsalita. Totoo, Elijah. Pinilit kong mahalin kita noon dahil mabuti kang tao at may pangarap ka para sa ating dalawa. Akala ko'y kaya rin kitang mahalin ng totoo. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas napagtatanto kong hindi ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Masakit, matindi, pero hindi siya pumikit. Pinakinggan niya ang bawat salita.
Ginamit mo ba ang perang ipinapadala ko? Tanong niya. Napayo ko si Angela. Oo, ginamit namin sa lupa at sa kasal. Hindi ko na naisip kung gaano kabigat para sa'yo. Pasensya na. Pasensya na? Umiling si Elijah. Kung gusto mong mawala, sana sinabi mo. Pero yung gamitin yung pinaghirapan ko, yun ang hindi ko kayang palampasin. Sumingit si Victor sa usapan. Biglang dumating mula sa gilid ng simbahan. Wala na kaming balak na guluhin ka pa, Elijah. Mag-move on na lang tayong pareho. Tinignan niya ang lalaki. Mayaman, malinis ang suot, magara ang sasakyan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nito maipakita ang tibay ng isang tunay na lalaki sa harapan niya. Hindi ako humihingi ng gulo at hindi ako gumagawa ng gulo, sagot ni Elijah. Pero sana, sa susunod, huwag niyong gamitin ang kabaitan ng isang tao para sa sarili niyong kapritsyo. Kung tunay kayong masaya, hindi niyo kailangang magtago, magsinungaling, at manguto ng iba. Tahimik ang paligid, kahit ang mga taong nasa simbahan ay napapatingin. Ang mga mata ni Angela ay namumugto, ngunit wala na itong dating kay Elijah. Hindi ako galit, dagdag ni Elijah. Sa totoo lang, salamat. Dahil sa panlolokong to, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Ang gusto ko lang ay maibalik ang pera ko. Tumalikod siya at tuluyan ng lumayo. Ang bigat sa dibdib ay unti-unting kumaan. Hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kung hindi dahil sa natanggap na niya ito. At iyon ang simula ng kanyang paghilom. Sa bawat hakbang niya papalayo, kasabay ang pagbura ng pangalan ni Angela sa puso niya. Wala na siyang babalikan. At hindi na siya babalik pa. 3 buwan matapos ang pagbabalik ni Elijah sa Pilipinas. Hindi na siya ang dating binatang puno ng pangarap para sa kasal. Ngayon, ang pangarap niya ay hindi na para sa iba, kung hindi para sa sarili at sa kanyang ina. Mula sa kanyang natarang ipon, nagsimula siya ng maliit na electrical supply shop sa tapat ng kanilang bahay. Simula sa mga bumbilya, switch ng kuryente, cable at fuse, ay paunti-unting dumarami ang kanyang paninda. Ang dating liblib na kanto ay unti-unting naging sentro ng serbisyo sa buong barangay. At hindi naging madali ang lahat. Minsan ay napanghihinaan siya ng loob, lalo na sa tuwing may balitang naririnig patungkol kina Angela at Victor. Pero bawat araw na siya lumalaban sa diskarte at trabaho, ay araw ding lumalayo siya sa anino ng nakaraan. Anak, ang dami mong customer ngayon Sambit ni Aling Lorna. Isang tanghali habang iniabot ang pananghalian kay Elijah. Salamat po, Nay. Buti na lang at pinayagan ni Kap ang permit ko. Pag umabot pa tayo sa 1 buwan na ganito, baka makapag-expand na ako. Ngumiti si Aling Lorna. Hindi na ito ang anak na halos hindi makatingin sa kanya mula nang bumalik. Ngayon, ramdam niya na ang lakas at tibay na unti-unti nitong naitatayo mula sa pagkawasak. Maya-maya ay dumating si Isko. May dalang flyer. Tol, may seminar sa bayan patungkol sa small business development. Libre. Kung ako sa'yo, ay sumali ka na. Baka makakuha ka ng puhunan o bagong supplier. Agad na kumislap ang mata ni Elijah. Salamat, Tol. Mukhang magandang oportunidad to. Sumali siya sa seminar. At doon, hindi lamang kaalaman ang kanyang nakuha, kung hindi koneksyon. May mga negosyanteng lumapit sa kanya, nagbigay ng payo, at maging puhunan. Sa loob ng 6 na buwan, ang dating munting tindahan ay lumawak ng lumawak. Ngayon ay may sarili ng signage na ES Electrical and Supplies. Na ang ibig sabihin ay Elijah Santiago. May isa na rin siyang part-time na helper at plano niyang kumuha ng mas malaking space sa palengke. Isang gabi, habang nag-aayos ng stock, napansin ni Elijah ang lumang kahon ng mga padala niya kay Angela. Naroon pa rin ang mga resibo, ang listahan ng mga plano para sa kasal, at ang mga lumang litrato nilang dalawa. Kinuha niya ito at inilagay sa supot, at pagkatapos ay dinala sa labas. Sa gilid ng bakuran, ay sinunog niya ang lahat. Pinanood niya habang ito'y unti-unting nagiging abo. Naging abo ang lahat ng minsan niyang pinanghawakan. Sa halip na malungkot,
ay napangiti siya. Salamat Angela, bulong niya. Dahil sa'yo, natutunan kong bumangon muli. Kinabukasan, may isang dalagang customer ang dumating sa tindahan. Magalang, may dalang listahan at tila hindi sanay sa mga kable. Kayo po ba si Elijah? Tanong ng babae. May nag-refer po kasi sa'yo. Magpapakabit po kasi kami ng kuryente sa bago naming bahay. Ngumiti si Elijah. Hindi man niya napansin kaagad, pero may kakaibang ningning ang mga mata ng dalaga. Sa loob-loob niya, baka naman talaga may bagong simula ng darating. Hindi dahil sa paghahanap, kung hindi dahil sa nararapat na. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos si Elijah ng bagong stock sa kanyang tindahan, may biglang tumigil na SUV sa tapat ng kanilang shop. Bumaba ang isang babae. Payat, medyo namumutla, at nakaitim na blouse na tila hindi sanay sa simpleng paligid ng barangay. Agad siyang nakilala ni Elijah. Hindi siya maaaring magkamali. Si Angela. Nagkatinginan silang dalawa, kapwa tahimik sa unang segundo. Para bang ang paligid ay biglang huminto. Ngunit hindi nakagaya noon ang tibok ng puso ni Elijah. Wala nang kaba. Wala na ring galit. Ang naramdaman niya na lamang ay tila pakiramdam ng isang taong nanalo sa gera at nakabalik na sa tahanan. Elijah? Wika ni Angela. Tila nagpipigil ng luha. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Elijah. Pwede pero dito na lang. Wala akong dahilan para dalhin pa kita sa loob. Umupo sila sa maliit na upuang kahoy sa gilid ng tindahan. Nakasalampak si Angela. Hindi na ang dating maayos at confident na dalagang iniwan niya noon. Hiwalay na kami ni Victor. Panimula ni Angela. Wala pang isang taon. Iniwan niya na ako. Nalulong sa sugal. Binenta ang lahat ng lupa. Nabalitaan kong may negosyo ka na raw. Ang galing mo pa rin talaga, Elijah. Hindi sumagot si Elijah. Tinitigan lamang niya si Angela. Hindi na may galit, kung hindi may tanong sa mga mata. Bakit ka narito? Tanong niya sa wakas. Huminga ng malalim si Angela. Gusto ko lang sana humingi ng tawad. Alam kong wala na akong karapatang humarap sa iyo. Pero araw-araw kong pinagsisisihan yung ginawa ko. Sobra akong napulag. Akala ko pero ang magbibigay ng tunay na saya. Pero ikaw lang pala yun. Ikaw pala yung totoo sa akin. Tahimik lamang si Elijah sa una. Maya-maya ay tumango siya. Totoo, Angela. Mahal na mahal kita noon. Ibinigay ko ang lahat, kahit ang sarili ko. Pero pinili mo lang natapakan yon. Kaya ngayon, kahit umiyak ka pa dyan, wala ka nang babalikan pa. At hindi na rin kita babalikan. Tumulo ang luha ni Angela. Ngunit wala na siyang sinabi pa. Pero, dagdag na Elijah. Pinapatawad na kita. Hindi dahil gusto pa kitang balikan. Kung hindi dahil gusto kong palayain ang sarili ko. Hindi ako galit. Ayoko na ring maging bahagi ng nakaraan. O ng kasalukuyan mo. Nagangat ng tingin si Angela. Halatang gulat sa kanyang narinig. Salamat. Bulong niya. Tumayo si Elijah at iniabot ang panyo. Maging masaya ka, Angela. At sana matuto ka na. Dahil minsan lang daraan ang taong totoo sa buhay natin. Habang lumalayo si Angela papunta sa kanyang sasakyan, isang dalaga ang dumating. Ang parehong dalagang humingi ng tulong sa kuryente noong isang linggo. Ito ay si Rina. May dala itong iced coffee at pinati si Elijah ng matamis ng ngiti. Naku, pasensya na, may bisita ka pala. Biro ni Rina. Wala yun, sagot ni Elijah at ngumiti. Tapos na ang istorya ng nakaraan. Mas interesado ako sa kung anong susunod. Naglakad silang dalawa papasok sa tindahan. Mas magaan, mas tahimik ang puso ni Elijah. At sa wakas, ay malaya na siya. Sa bawat sakit, ay may dahilan. At sa bawat pagkatalo, ay may nakatagong panalo. Minsan, kailangan muna tayong masaktan para matutong mahalin ang sarili. Bumangon, at matutong mamili ng taong karapat-dapat sa ating mga puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay,
Anong aral ang inyong napulot? At ano ang masasabi niyo sa ating kwento? I-comment niyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment niyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!